Ngayong araw nga pala ay ordinary day nga lang pala. Hello mga mamsi sa Japan, ohayo gozaimasu! Noong isang araw nga pala ay may nagtatanong sa akin kung may kasunod na daw yung aking video. Hala, meron din palang nag-aabang ng ating mga videos. O siya, papuso naman dyan. O comment man lang. Ngayong araw nga pala ay maaraw, pero wag ka, ang lamig pa rin dito sa Japan. Kahit mga March na dito mga mamshi, napakalamig pa rin dito. At eto nga po, nagmo-moist dito sa loob ng bahay. Dahil kung hindi ko po bubuksan yung heater mga mamshi, ay nako, ang lamig, sagad hanggang buto. At eto nga mga mamshi, naglaba ako. Nako, ang sarap sana magsampay sa labas ng bahay, kaso napakarami ng fallen. At sa mga hindi po nakakaalam, ay tagsibol na nga po dito sa Japan. At kapag ganitong panahon, dito talaga ako nagsasampay sa loob ng bahay. Kapag sa labas ko to sinampay, naku, didikit yung mga fallen dito at kapag pinasok mo yung damit mo, wag ka dahil walang tigil yung kakahatching mo at ang kati ng mata mo at yung runny nose pa. At minsan, hindi ka pa patutulugin. At pagkatapos ko nga magsampay, ngayon naman ay gagawa ko ng lunch ni Daddy. At eto nga po, i-reveal ko na. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung bakit pumapayat si Daddy. Na-share ko na nga pala sa ilang video ko na meron ng maintenance si Daddy at every month ay pumupunta kami sa clinic. Kapag weekdays nga pala ay diet si Daddy. Wala siyang kinakain na carbo. Kung kumain man siya ng kanin ay 100 gram lang ang pwede. Isang beses lang. Pero kapag weekends naman, yan naman yung cheat day niya. Kumbaga, celebration ba? At ang importante, wag na wag lang talaga niya makakalimutan yung gamot niya. Yung doktor niya kasi dito sa Japan ay napakahigpit. Kahit ako ay pinapagalitan dahil ako yung nagpiprepare ng kanyang pagkain. Sabi nga namin ni Daddy, okay na rin yung ganong doktor dahil kakaroon ka ng discipline sa sarili mo. Pag pumupunta nga kami sa clinic at bumababa yung timbang ni Daddy, yung sugar niya ay natutuwa yung doktor sa amin. Lagi niya lang sinasabi ay continue hanggang mapik talaga yung totoong timbang ni Daddy. Kaya eto po ang lunch ni Daddy ngayon. O siya, hanggang dito na lang po muna. Pero bago yun, meron muna akong isi-share sa inyo. Dito sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. It's very clear. Ang makamundong bagay ang naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Minsan, akala natin nangangarap lang tayo, pero dahil sa pangarap na yon, nagiging makasarili tayo. Gusto natin yung gusto natin. Paninindigan natin yung tingin nating tama. Kaya, patuloy nating hinahabol yung mga walang kwentang bagay dito sa mundo. Mukha lang siyang mahalaga sa paningin ng tao. Pero ang totoo, lahat naman mawawala, lahat naman lilipas. Maiintindihan mo lang yung totoo kapag nagkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya gaano kahalaga sa paningin mo ang mga bagay dito sa mundo? Ikaw lang ang tanging makakasagot niyan. Dahil kahit anong maabot mo dito, walang direksyon yan kapag hiwalay ka sa Panginoon.